Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang pagpapatuloy po natin ng pakikinig po ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia, yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para lalo pong mapalakas yung ating pananampalataya. Kagaya nga po ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Na sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang palaging magpapaalaala sa atin na kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, mayroon po tayong Diyos na kaya pong gumawa ng himala para po sa atin. At yan ay pinatunayan po ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang noon, kundi magpasa hanggang ngayon, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, at ang Diyos Espiritu Santo ay patuloy po na gumagawa ng himala sa ating buhay. Ngayon naman po ay basahin po natin ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ayon naman po sa sulat ni San Lucas. Lucas, Kabanatang 4. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo. At siya sumigaw ng malakas na tinig. Anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na sinasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kaniya. At nang siya'y mailugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kaniya na hindi siya sinaktan. Lucas, Kabanatang 5. At nangyari samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito may isang lalaki na lipos ng ketong. At nang makita niya si Jesus, ay nagpatira pa siya at namanhik sa kaniya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring linisin mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na sinasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nilisan siya ng ketong. At narito dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang isang lalaking lumpo, ay pinagpipilitan niyang maipasok siya at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya ay inihugos mula sa butas ng bubungan, pati ng kanyang higaan, sa gitna sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanyang pananampalataya, ay kanyang sinabi, Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. At ang mga eskriba at mga pariseo ay nagpasimulang mga katuwiranan na nagsasabi, sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Datapwat si Jesus na nakatatanto ng kanilang mga iniisip ay sumagot at sinabi sa kanila, bakit pinagbubulay-bulay ninyo sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin? Ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan o sabihin, magtindig ka at lumakad ka? Datapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At pagdakay nagtindig siya sa harap nila at binuhat ang kanyang higaan at napasa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. At nagsipanggilalas ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos at nangapuspos sila ng takot na nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Lucas, Kabanatang 7. At ang alipin ng isang senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kaniya ang matatanda sa mga Hudyo at ipamanhik sa kaniya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus, ay ipinamanhik nilang mapilit sa kaniya na sinasabi, karapat dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga. At si Jesus ay sumama sa kanila, at nang siya'y di nalubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kaniya ang senturyon ng mga kaibigan, na nagsisipagsabi sa kaniya, Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat man lamang pumarian sa iyo. Datapat sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan.
may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kaniya. At lumingon at sinabi sa karamihang nagsisisunod sa kaniya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya, hindi kahit sa Israel man. At pagbalik sa bahay ng mga sinugo, ay kanilang narat ng magaling na ang alipin. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Chuza, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kaniya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang binhi. At sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan, at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. At ang iba'y nahulog sa batuhan, at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog sa dawagan. At tumubong kasama ang mga dawag, at ya'y ininis. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo, at nagbunga ng tig-100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At tinanong ng kanyang mga alagad kung ano kaya ang talinghagang ito. At sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa mga ibay sa mga talinghaga, upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita, at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy dumarating ang Diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panahoy nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubungang may pagtitiis. At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea. At pagkalunsad niya sa lupa, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo, at malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libigan. At nang makita niya si Jesus, siya ay sumigaw at nagpatira pa sa harap niya. At sinabi ng malakas na tinig, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos, na kataas-taasan. Ipinamamanhik ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan, sapagkat ipinag-utos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. Sapagkat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal, at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kaniya. At ipinamamanhik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalim-laliman. Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok. At ipinamamanhik nila sa kanya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon, at sila'y pinahintulutan niya. At nagsilabas ang mga demonyo sa tao, at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan, at nangalunod. At nang makita ng nagsipag-alaga ng mga yaon ang nangyari,
ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid.